So, what's up mga boss? Meron tayong titingnan closer look nito Honda Winner X. So, titingnan lahat natin ng details ng motor na ito, ang bawat parts, ikutin natin siya. Simulan muna natin sa gulong. Equipped siya ng 90 by 80 by 17. Tapos ang ganda lang ng pagkatingkad ng gold. Ganito yung spokes niya, bale parang 5 spokes siya. So next dito sa likod, rear tire, CS Wing, medyo malaki yung brand name dito. So isa pang napansin ko dito sa likod na mags, meron siyang butas ito sa gitna, parang na-lighten na siya and para madaling lumamig. Front suspension mga boss, maganda yung pagkakagawa. Kung makita nyo medyo makapal, halos kasing lapad itong watch ko. Kadalasan kasi yung iba nabibend, yung iba napuputol dyan. So, napakadelikado nun. Kaya, kudos kay Honda. Rear suspension. Review ko dito, maganda yung play. Kahit na may sakay ka or malubak. Sobrang ganda sa mga kahit matagtag yung daan. Actually, mas better nga ito kaysa sa PCX 160. Sa stopping power niya, sa front, meron tayong Nissin 1-pot caliper. So ito, equipped din siya ng ABS for added safety. Makita nyo ito yung slots ng ABS. So ayan siya. And maganda rin yung disc kasi meron siyang alon-alon. Sa likod ng brakes naman, ganun din. 1-pot din yung caliper. Pero mapansin nyo rin dito sa disc niya sa likod, may alon-alon din. Which is good kasi magdi-disperse lang yung heat dyan. Kung makita nyo, ayan. So pansin ko rin, maganda rin yung pagka-gold nitong caliper. Bumagay din siya sa mags. So ayun lang dito. So itong motor na ito mga boss, liquid cooled na siya. Makita nyo yung radiator niya sa ilalim, medyo malaki compared dun sa mga competitors niya na medyo maliit at madaling bumulwak yung yung coolant based na yun sa experience ko. Tapakan, maganda design, maganda yung pagkagawa and gawa sa aluminum, so okay siya. Ito rin yung preno niya, dito rin yung mga adjusters niya. So ito yung sa caliper, ito yung sa sensor ng sa ilaw. Ayan, dyan. Passenger side, okay naman, maganda itong tapakan niya. May cover dun sa tambucho. Pero parang ganito rin sa may GTR, same na same. Left side naman, ganito itsura, halos same din sa kabila. Pero ang maganda lang dito, pinaganda na nila itong shifter. Single shifter na siya. At saka itong aluminum na ginamit nila, ito, ang ganda ng design, halatang hindi tinipid. So, sprocket, kadalasan kasi tinatanong nila kung anong size ng sprocket. Dito nakalagay mga boss. Ito, 44 na nakalagay, 44 teeth. Ang brand name niya, teka, tingnan natin. Ito, RK. Yan, naka-embossed. So sa front, naka 15 teeth ito. Hindi ko na binuksan pero 15 teeth daw ito. Gauge panel, open natin. So ganda ng gauge panel. Meron dito dalawang buttons. Pang next, trip A, trip B. Fuel consumption. Ito, average ng A, average ng B. Tapos yung total kilometers na na travel mo. Dito, USB charging port type A. So, ayan, hindi na kailangan ng adapter para mag-charge. Ang poproblemahin na lang dito, yung paglagyan ng cellphone. Kasi wala paglagyan dito or pocket. Napakinggan nyo kanina yung sound check. So ito yung niya, yung tambucho. Actually ang ganda nga, napakaiksi. Parang sa CBR, ito siya. Isa rin napansin ko dito kay Winner X, pag inopen mo siya, hindi kaagad naka-open yung ilaw.
So, tingnan nyo dito. Ayan, hindi pa siya naka-open. Unless, i-start mo muna siya. Pag in-start mo, ayan, saka siya iilaw. So, mga buttons, high, low, tapos yung pass. Ayan. Busina, sobrang lakas na busina, nakakabingi. Sa buttons, hindi ganun kaganda yung button, sasabihin ko sa inyo. Kasi, itong mga buttons is parang ganun siya sa Honda Beat. Mas maganda sana kung pinareho ko siya sa Honda PCX na talagang premium feel. LED na rin yung signal lights, yung mga winkers niya. Ayan. DRL, may ilaw siya after mo siyang i-push start. Ganda talaga ng DRL nito. Tapos may Winner X pa dito. Honest review ko dito sa headlamps niya sa LED. Hindi siya ganoon kaliwanag. Actually para siyang dim sa gabi. So next vlog ko na lang gagawin yung night ride para makita ninyo. Tail lights, LED na rin. Nilagay ko na rin ang PPF dito kaya kakaiba yung gloss. So ayan, para hindi magasgas. Sa upuan medyo matigas. Pero siguro gamit-gamitin lang, lalambot din ito. Tapos medyo mataas. 5'3" ako, medyo tiptoe. Ganito rin yung handlebar niya. Mukhang toro. What's under the seat? Buksan natin mga boss. So andito yung gas tank syempre. Ito. Yan, walang laman. Kukunti na lang. Tapos andito yung paglagay ng tools tsaka ng documents. Sobrang liit lang naman. Ayan siya. Dito na rin yung fuel pump at saka itong airbox niya. Airbox niya napakataas, parang same din sa Sniper. Quality check tayo mga boss. Maganda yung plastics. Pati itong fairings medyo makapal. Yan. Sa mga metal naman, yung paints, maganda yung pagkaka-weld, saka maganda yung pagkaka-finish. Dito pa lang sa setter stand makikita nyo na. Sa mga napagdaan ako kasing mga scooter, hindi ganun eh. So, ayan, may Honda. Aerodynamics naman ng motor na ito, sa fender pa lang, actually, ang ganda na ng itsura. Halos ibaba niya na agad yung hangin. So, naka-bolt siya dito sa mismong shock. Sa ilalim, sa may araro niya, actually may butas na malaki. Parang diretso yung hangin doon sa makina. Isang kinakawari ko rin dito, baka mamaya may tumalsik na bato, pero tinitingnan ko yung fender. Mahaba naman. Sa may bandang taas yung mga boss, meron ding butas dito. True and true siya. Tapos, meron din banda rito. Ayan. Sa kabila, ganun din. Ito, tagusan. Tapos, sa ilalim, meron ding air vents na palabas. So, conclusion mga boss, napaka very good ng motor na ito. So, ito ang Winner X. Naidetali na natin siya mga boss. Detail by detail. Pero disclaimer lang po, hindi po tayo sponsored ni Honda. At least nasabi ko sa inyo kung ano yung mga napansin ko. And hindi naman perfecto pero maganda siya. Worth the buy. So yun lang mga boss. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please hit like and subscribe. And sa next update natin or next vlog, mag top speed tayo after the break-in. So yun lang.